pag-usapan naman natin to. May mga balita-balita ngayon mga kababayan na itong si Cheese Escudero ay nilalakad daw di umano nakausapin ang mga ibang mga senador, mga kababayan, para ilaglag itong si VP Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, Sara impeachment, may enough votes na daw. Mga kababayan, si Cheese ang kumikilos. Gaano katotoo ito mga kababayan? Ha? Eto, pakinggan na po natin ang usapan dito nitong si Richard Haydarian. Ito pong si dating Chief Justice at itong si Llamas. Kung ano po ang balita nila hinggil sa bagay na ito dahil meron po silang natutunugan mga kababayan na mukhang talagang tagilid si Sara Duterte ngayon at talaga pong nakaumang na ang 16 votes or 17 para sa kanya. Kasi as of the moment, di umano ay meron ng 15 mga kababayan. This in the Senate, pati sila medyo nag-alanganin na on the Sara issue. So gumagalaw naman ang basa, di ba? Definitely not at the speed or at the kind of consistency level na gusto natin. Pero gumagalaw. Yes, at the start of the impeachment or the trial, ay uphill yung Yeah, very thirds na 16. Ngayon, at siguro a third, wala pang kalahati, yung trial, ay doable. Doable. So, tatlo ang mahalaga dyan. Una, yung public perception. Right. At nakikita sa mga latest survey na na-cover yung first week ng impeachment, may epekto siya. May epekto siya. Crucial yan, yung court of public opinion, dahil yan yung mag-i-influence dramatically dun sa mga senator judges. Especially yung mga swing. Ikalawa, yung numbers. Presuming na ang 2/3 ay 16, no? Yun ay nagiging doable na yun. Of course, very tight yung numbers na yan, no? Dahil meron kang 13 na majority, tapos marami na nakakulong at makukulong galing sa minority, so you need an additional 3 votes. That is doable. Yung ikatlo ay yung ano bang ibig sabihin ng 2/3? Sabi ng iba ay kinakailangan magsampas sa Supreme Court, yun ang sinabi ni Cheese, para kung ayaw nila nung absolute 2/3 sa 16. Pero marami ring legal luminaries katulad ni Justice Carpio, katulad ni Chief Justice Panganiban, na nagsabi na moving yan, hindi yan absolute. Yeah. The 2/3 is not absolute. Moving yung number na yan. At sabi nga ni Arturo Panganiban sa kanyang column today or yesterday, na pwedeng pagdesisyonan yan na hindi na pupunta sa Supreme Court. Pwedeng pagdesisyonan yan by a simple majority dun sa mga senador. No? So, nagiging doable din yung pagbabago ng 2/3. So, tingin ko ay yung ngayon, yung problema ay nasa kampo ng akusado, si Sandra. Because the momentum Ayan na, Sir is Smokey. against her. So you would give it a more than 50% chance now? Yes. That's a huge improvement kasi parang halos 2 buwan natin sinasabi, baka wala pang 20-30% chance. Lamang na yung possibility. Right. Tight pa rin. But Pero at least, yeah, more than 50% in probability. Justice, kayo po, anong base niya dito sa progression ng, meron drama sa loob na impeachment, pero yung broader appeal niya, we have authoritative surveys saying na more than 50% pala ng mga voters ay bukas sila na pakinggan, yung tignan, yung ebidensya. Actually, minority lang pala yung talagang hardcore na no matter what, for or against. So it looks like the court of public opinion is open to be convinced based on the evidence there. But as we speak, the 2/3 is not as undoable or as impossible as before. And the 2/3 itself is not absolute. Nasaan tayo since last time we talked, Justice, more than a week ago? Well, I think things will really clarify starting the first week of September when the article on unexplained wealth will be tackled. Because I think the prosecution will be giving up the bribery case because it's really a small thing. So everything will depend on whether the prosecution can explain very well the bank accounts. And it's not a difficult job. Correct. Because these are documents, bank records. No? You just subpoena the bank officials to explain they can ask for the names of the depositors. It's in the check.
So we will know who have been depositing regularly 20 million, 25 million a Right. quarter. Okay, wait, hold on a second. Sabi ni Karen Peraren, may impeach pero di makukulong, house arrest maybe. Okay, mga kababayan, lagi po natin ipapaalala ha, na ang impeachment, mga kababayan, hindi ito criminal. Hindi ito usapang criminal charges. Okay? Ito ay usapang political at syempre mga kababayan, yung accountability. Ang pinakamahalaga dito na punto, kung ma-impeach si VP Sara Duterte, ay yung tawag dito mga kababayan, yung perpetual disqualification. 'Di ba? Syempre, automatic naman pag na-impeach si VP Sara Duterte, maalis siya sa kanyang pwesto bilang Vice President. Pero ang habol natin doon, to seek perpetual disqualification, mga kababayan. Ang sinasabi dito ni Chief Justice Carpio, nitong si Ronald Llamas, nakikita na nila na sa ngayon pa lang, mga kababayan, meron na talagang 15 yung nakikita nila na talagang magpapakunbik kay VP Sara Duterte. So, parang isa na lang, no? Mas lalo daw titibay ito na kahit yung mga nasa minority ay lilipat para i-convict si VP Sara Duterte kasi ano yan ito yung pinaka parang mga kababayan, ito yung dating or ito po yung resulta ng public opinion na kung makikita ng taong bayan, lalong-lalo na pagdating doon sa ill-gotten wealth ni VP Sara Duterte, ay talagang magde-decide na sila to convict. Wala na silang rason, mga kababayan, na ipagtanggol si VP Sara Duterte. Dahil nakita naman natin ngayon, tanga na lang talaga, DDS na lang ang naniniwala sa kanila na doon sa usapin, sa kasalukuyan tungkol doon sa confidential fund, mga kababayan, wala, ginamit daw sa tama, sabi ng mga DDS. Pero wala po ito sa joint circular. Wala din ito, mga kababayan, doon sa safeguard, di ba? Joint circular is the safeguard. Yung requirements on how to use the confidential fund, how to expend the expend the confidential funds, hindi nila yun nagawa. And mga kababayan, hindi rin natin maalis yung katotohanan na kung saan 2022 ginawa, di umano, pero 2026 pa lang yung acknowledgement receipt, di ba? Paano pwede ba yon? Ginawa mo na 2022 tapos hanggang ngayon di mo pa rin ma-comply yung requirements. 2026 ang ipapasa mo to justify lang yung expenses, your expenditure. Oh. Removal from office and perpetual disqualification only. Oh. Hindi kasama doon yung mga kababayan. Kung mayroon man siyang kaso ng katulad po nung betrayal of public trust, kapag sa criminal charges naman, papasok yun doon sa tawag dito, yung grave threat, 'di ba? Papasok naman yun. Doon sa kabila naman yun, mga kababayan, sa NBI na nagkaso sa kanya. 'Di ba? Iba naman yun. Oh. At mukhang yun lang din ang inaantay para magkaroon ng progreso yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte na hiwalay doon sa impeachment trial. Ang isang gray area lang dyan, yung foreign currency accounts. Yeah, that foreign currency account, because in the Corona impeachment, the Supreme Court said the foreign currency accounts cannot be accessed by order of the impeachment court because it needs the consent of the depositor. So what at that time, Ombudsman Carpio Morales, what she did was she got the bank accounts of Corona from the AMLA because if all government officials signed the statement of assets and liabilities, they filed that with the Ombudsman, and before the signature of the filer, it says that I hereby authorize the Ombudsman to verify the assets and liabilities, my assets and liabilities, with the records of any government office. AMLA is a government office, and all foreign currency deposit accounts over a certain amount are automatically transmitted. The names and amounts are transmitted. Correct. So the AMLA has all the records of foreign currency accounts above the dollar equivalent of 500,000 pesos. No. Which the ombudsman can request. Yeah, the Ombudsman now, Boying Remulla, can request it at any time because it is duty to verify the assets and liabilities in the SALN against the records of government offices. He should be doing that.
And the prosecution in the impeachment case can summon the ombudsman to bring these records and so it can be open. And that is one thing that's missing right now because the impeachment court subpoenaed the bank records, the peso bank records only. Yeah. Because they cannot access the dollar accounts. Wait, sabi ni Joe Granada, paano kapag di naabot ang 16 votes? What's next? Malilibre na ba siya? Well, unang-una, mga kababayan, dahil hindi pa rin po natatapos yung usapin kung ang threshold ba ng 2/3 is 16, lalong-lalo na marami nakakulong, 'di ba? So kung ang pagbabasihan muna natin ng threshold ng 16 is from 24, so 16 talaga. Ngayon, kung hindi maaabot 'yan, tama kayo, libre na si VP Sara Duterte. 'Di ba? Palagay ko naman wala nang maglalakas loob ng mag-file sa kanya ulit ng impeachment case against sa kanya sa susunod na taon. 'Di ba? Wala na kasi patapos na eh. Mga kababayan, kasi 1-year bar rule. Oh, hindi na pwedeng mangyari 'yon. Sino pa ang magpupush? Wala na. Eh paano yung mga criminal charges against her? Hindi na rin yun magpo-progress, mga kababayan. Dahil syempre matatakot na yung mga taong gobyerno. 'Di ba? Magpatuloy yun. Kasi sasabihin lang nila, bakit itong mga to, mga senador nga hindi sila nagboto to convict VP Sara Duterte, ibig sabihin hindi sila convinced doon sa mga ebidensya laban sa kanya. So therefore, pwedeng magkaroon ito ng epekto doon sa resulta or doon sa investigasyon na gagawin doon sa mga criminal charges against her. Now, mga kababayan, kung bababa naman ang threshold, di mas maganda. Dahil hindi na natin kailangan abutin ang 16 votes. 'Di ba? Kasi lalong-lalo na, mukhang si Loren Legarda hindi na babalik. Etong si Alan Peter Cayetano, mukhang kasunod na rin niya na makukulong. Si Robin Padilla, kasama din. 'Di ba? Tapos, sino pa nasa loob? Si Marcoleta. Si Jingo Estrada. 5 na, mga kababayan. Kung 24 minus 5, 19, ang 2/3 niyan, ilan na lang? 'Di ba? So, malaking ano pa rin yan, malaking usapin. Sabi nga nila, hindi na actually kailangan umakyat yan sa Supreme Court eh. 'Di ba? Yung dyan mismo, pwede silang mag-decide on their own. Unless there is authority from the depositors. And that SALN is the authority. So I hope that the prosecution will be looking into this. Yeah. The bribery issue, no? I mean, at least service just yun yung pinaka, baka yun ang mag-enrage ng tao if the prosecution do their job. How do you read it, Secretary Llamas, in terms of yung metabolism ng information coming Well, out? bravery kasi mas konkreto sa mga tao. Yun nga, like not a legal threshold, but the public opinion threshold. In terms of yung kumbaga yung level para dun sa articles of impeachment. Right. Para siya yung pinaka least important. Yeah. No? Pero sa tao, syempre, pag sinabi mong bribery, nauunawaan nila. No? Kaya nga dun sa Okta survey, mataas yung bribery in terms of concern ng mga tao compared sa iba. Pero kung gusto nilang ma-maintain yung attention ng tao at mapabilis yung impeachment, baka they have to sacrifice that. Kahit naman to kay Corona, meron silang mga articles na tinanggal. Yeah. I think the people, when they say that they're concerned about bribery, kasama na rin yung bribery sa Unexplained wealth. unexplained wealth. Notice So, of disallowance. Okay. Confidentiality. Yun. So hindi siya ganun ka-clear cut as understood legally. Because I mean, those Kasi explain. Explain. Pwede mo dugtong yan. and Correct. these are huge amounts because the Correct. bribery in that other article are the small amounts, 40,000 to the accountant, in the DepEd, yun lang eh. Yes. But this one are Actually, sorry mga kababayan. I lost count, no? Nawala ako sa bilang ko. Sorry. Si Peter Cayetano, mukhang makukulong na rin. Si Robin Padilla. Sa kasalukuyan, si Loren mukhang hindi na babalik. Sino ba yung kasalukuyan nakakulong? Marcoleta and Jingo Estrada. At nawawala si Bato. So, 24 minus 6, 18. Diba? Mga kababayan, kung mapalitan yung threshold, kung sino lang yung mga present na kaka-attend doon sa pagdinig, maaring bumaba sa 16 yung 2/3. tens of millions of pesos. No? Oh. Last part of our discussion, I know Secretary Llamas, you have to also leave. Everyone has been catching up with the horrible weather. Yeah. Medyo nag-thinking out loud tayo last time, no? Like, let's say, again, we gave it at best slightly above 50% chance. But there's also big
opportunity for the Sara camp to rally their troops and make sure baka they might survive just by enough votes, right? Because many things could go wrong. So many things have to go right for things to go right? So if one thing goes wrong, things will. If we have a Sara Duterte presidency, because she's still number one in all of the surveys, she still has the highest approval rating among elected official, malaki pa rin yung support base niya sa Mindanao, what kind of Philippines are we looking at? I mean, we started the discussion today looking at China, West Philippines. I mean, what are we looking at? Short of a civil war, it will be a disruptive government. Inamin naman niya, we will get even. Gaganti kami. We won't forget. Yung ginawa niyo sa tatay ko, yung ginawa niyo sa akin dalawang impeachment, yung pagpapakulong niyo sa aking mga kaalyado, we will get even. Right. At dahil kung may profiling ka ni Sara, alam mo gagawin niya yun. No? Gagawin niya. Hindi ito, baka mas transactional pa nga yung murderous na tatay kesa doon sa anak. So it will be a very turbulent term. Tapos with the backup of China, with China backing them up, no, ay mas magiging confident sila sa gagawin nila. Hindi ako magugulat kung mag-create sila ng isang authoritarian government. If I were China, sabihin ko sa kanila, we cannot lose the Philippines at this point. So it will be a right-wing Chavismo Hindi system. pwede ang democratic alternation of powers through elections. No? Kailangan ng isang state of emergency, no? Kailangan, baka sila pa ang mag-martial law. Yes. Hindi ko tatanggalin yon as a distinct possibility. Dahil hindi pwede na maulit na nawala sa kamay ng mga Duterte ang gobyerno. Hindi pwedeng maulit na mawala ang isang pro-China government. So, the Dutertes and China will do everything, no, para hindi na magbago yung kanilang hold on power. No? Dahil nga, hindi lang ito usapin ng domestic politics na gusto nila gumante. Usapin din ito ng geopolitics na tayo yung torn sa side ng China. If I were China, hindi ko na bibitawan ng Pilipinas. I-consolidate ko na yung aking hawak dito through the Dutertes. And para ma-consolidate ng Dutertes yung hawak nila sa power, it cannot be through a democratic system. Sir Liamas, a skeptical mind, devil's advocate would say, baka naman Sara Duterte will turn out just as surprisingly, hindi naman anodyne, but less than apocalypse as the son of a former dictator turned out in recent years. Remember, I remember when Unity won, everyone was panicking. Ito na, it's going to be another martial. And here we are, talking about democratic space, talking about another chance to save our democracy. Iba kasi yung character ni Bongbong. Kay Sara Kung magpo-profiling ka, ibang isa sa tatay. No? For good or for bad. No? Alam, may bad side din yung kayang pagiging iba. Diba? In a way, si Sara, kung meron kang maayos na profiling sa kanya, alam mo na hindi siya magiging Bongbong. No? Baka nga maging worse pa than the father. No? Dahil some of the Taipans na nakakausap po, sabi nila, yung tatay pwede pang kausapin. Yeah. Ito, mahirap kausapin ito. No? Ito pwedeng unhinged siya. No? Yung tatay, marami siyang bad jokes, marami siyang pinapatay, etc. Pero, merong political sense yun. Yeah. Ito, hindi ito pwedeng humarap sa impeachment trial eh. Yeah. Ito, hindi yan makikipag-usap ng maayos. Talagang bardagulan yan. No? Yun yung magiging problema mo kaya. Kaya nga, more than Duterte, tingin ko mas magiging creature ng China si Sara. Justice Carpio, do you agree with this guy? You're from Davao. You survived the Duterte era. Some would say that's the worst ever you could imagine in 21st century. Parang postmodern dictatorship yung ginawa ni Digong. What would a Sara Duterte presidency look like? Because I think people have to realize this is not just about, itong kandidatong gusto natin. This is not a partisan debate. Medyo malayo na yung usapan nila mga kababayan. Pero balikan ko ulit itong sinasabi po na si Chis Escudero ang kumilos, mga kababayan, para iboto to convict VP Sara Duterte. Yan po ay pinabulaanan niya. No? Tinatawanan niya lang actually yung mga bagay na yan at sinabi niya na wala daw siyang ginagawa na anumang hakbang, mga kababayan, na kausapin ng kanyang mga kasamahan to convict VP Sara Duterte. Pero ang naging kapansin-pansin ng mga nakaraan dito po sa Senado, maging itong sila Alan Peter Cayetano ay biglang nanahimik. Maging ang kanyang kapatid, mga kababayan, ay parang nagsubmit na sila dito po sa majority. 'Di ba? As per Alan Peter Cayetano, makikipagtulungan na daw po sila sa mga gagawin o mga plano, mga kababayan, 'di ba? Or yung trabaho po ng Senado, hindi na raw po sila magiging pabigat. So parang doon, sabi kong ganun, parang bumait Mukhang meron akong nararamdaman na baka mamaya itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na alam naman natin rabid Duterte ally, Duterte tuta, 'di ba? Nakita naman natin kung gaano po nila ipagtanggol si Sara, na ginagawa na nga nila yung sarili nila na abogado ni VP Sara Duterte dahil kulang ata yung inaral ng mga abogado
ng defense, mga kababayan, sila na yung sumasagot, sila na yung naglilinaw. Pero ngayon, nawala sa eksena itong si Alan Peter Cayetano, nawala rin sa eksena itong si Pia. 'Di ba? Tapos biglang bumait, mga kababayan. So ito yung isang indikasyon na kung saan ito yung pwedeng sabihin natin transactional. 'Di ba? Ito yung mga transactional. At hindi lang transactional, marami po ang katibayan na itong si Alan Peter Cayetano ay isang taong mga kababayan talagang bumabaliktad, no? Hindi ito yung taong may loyalty talaga. Mga kababayan, kung saan ito makikinabang nandun to. Pero kapag alam niya ang sarili niya po ay na lalagay sa alanganin, kahit yung kanyang padrino, inilalaglag niya. Oh. Anong bumait ang mga Cayetano? Tumakbo na sa abroad. Meron na ba balita na tumakbo na sa abroad? Wala naman ako nakita. Ang tumakbo sa abroad, si Loren Legarda at si Lebiste. Oh. Bakit ang tagal ma-impeach ni Inday Lusta? Hindi pa po tapos yung impeachment trial. Pero parang di na yan magtatagal, Boss GP, sabi ni Artes Trem. Panguuto lang yan, GP. Kaya nga, 'di ba? Although panguuto, guys, kasi ano yan sabi ko nga po sa inyo, napakahalaga ng public opinion. No? Kasi kung halimbawa, may pangarap pa sila sa 2028, no, masisira yun. Tandaan po ninyo nung nagkaroon po ng trial, etong si Estrada, lahat po ng ayaw magpabukas ng second envelope, anong nangyari doon? Lahat ng tumakbo, talo. So sa madaling sabi, malaki ang impact ng nakikita na ng tao, di ba? Gusto makita ng tao, ilabas yung ebidensya, hindi sila pumayag. Nung tumakbo sila, nasira yung kanilang mga karir. No? Much more, mga kababayan, na kung ilalabas yung ebidensya, lalo na sa ill-gotten wealth at mapatunayan na maraming tagong yaman, nakaw na yaman ng mga Duterte, tapos i-acquit mo lang siya, magba-backfire sa'yo yon. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay merong tawag dito, merong pampangarap na tumakbo sa 2028. Oh. Kailan ba sila makukulong? Sabi ni Lucy MC Kiver. McKeever. Ayan po ang hindi natin alam. Sino ba ang makukulong na sinasabi nyo? Are you pertaining to Peter Cayetano? Guys, antay-antay lang tayo. 'Di ba? Pwede ba iakyat sa ombudsman si Sara na parang walang ligtas, sumablay man sa 16 votes, may ombudsman pa? Please answer ka, GP. Wala din mangyayari. Wala din mangyayari. Konbanwa GP Balong, yung salasalabat ng mga daan, iisa na ang kahantungan. Madudurog na ang masamang lahi ng devil na pamilyang Duterte, tuluyan na silang maglalaho. Kahit boboto si Cayetano na makonvict si Sara, hindi ko pa rin iboboto. Yan, correct. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung bumoto man siya to convict Sara Duterte, tanggapin natin. So be it, 'di ba? Pero pagdating ng 2028, guys, bakit nyo naman iboboto ang isang Alan Peter Cayetano? 'Di ba? Oh, ibig sabihin panguuto lang yung gagawin niya sa atin. Tama po kayo, Ganing Archola, panguuto yun, kaya niya ikukonvict si VP Sara Duterte. Pero tayo, hindi natin gagawin yun. Doon nga sa 10K 'di ba? Hanggang ngayon di pa nabibigay, paniniwalaan niyo pa si Alan Peter Cayetano. Oh. Si Amy at Robin na lang ang panglaban ni Sara. Wala na din yan, guys. Soplak na yan sila eh. Sopla na yan sila, lalo na si Amy. Wala na yan. 'Di ba? Sino naman maniniwala sa kanila, lalo kay Robin? Ang banat ni Robin, ang kanyang role pang large scale. Dalin sa bundok ang usapan, dalin sa NMA. 'Di ba? Para sabihin na, mga kababayan, para sabihin na may nagawa si VP Sara Duterte. Ang problema,
they cannot justify what is the truth. Live selling lang gagawin yan, kaya wag nang iboto, correct? 'Di ba? O, ayan mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi at kita-kits tayo bukas. Thank you. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, mag-like na po kayo. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. Kita-kits guys. Bye-bye.